May sinabi po siya tungkol kay Martin, nagulat daw siya bakit nagbago na. Kaugnay nito, hindi sinama ng ano eh. May binanggit si Senator Marcos na sinabi niya na si Martin, nagtaka ako bakit nagbago eh. Malamang may nag-udyok dyan na tumakbong presidente. Kasi Narito ang Balitang Pinoy TV. magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, matapos pong makausap si Zubiri, si Mig Zubiri ni Martin Romualdez at ni Pangulong Marcos, mukhang priority na po. Ito po, tinalakay na po, in-announce na po ni Zubiri na magiging priority na po ng Senado. Ito pong Chacha. Grabe po. Hindi ko na po maintindihan kung ano po nagaganap sa ating buhay. Ang alam ko po, ang pamahalaan ay dapat priority yung pagtugon sa mga suliranin ng Pilipinas. Okay, marami po tayong pag-uusapan. Sa kabila po ng lahat ng suliranin, iisa-isahin po natin yan. Meron naman kasi silang lusot na, no? Lahat ng suliranin na nagaganap ngayon 2024 ay isisi na lang natin yan. Kasalanan lahat yan ni Duterte. Kaya wala na tayong dapat problemahin, di ba? Kasi lahat po yan, yung nangyayari, mangyayari pa lang, mahilig po akong manghingi ng pangkape. Gusto niyo po ba akong pakapehin? Ang aga. Wala pong problema ron. Okay, lahat po na nangyayari sa Pilipinas at mangyayari pa, sinabi na po yan, inunahan na po tayo ng mga BBM supporters na yan po ay isisisi lang nila sa mga Duterte. Kaya Chacha na lang po ang priority, hindi na po yung pagtugon sa mga problema. Okay, si Amy Marcos po, nasasagwaan na po si si Senator Amy Marcos dito po sa ginagawa ng kanyang pinsan. Hindi na po nakakapagpigil, no? Ito po, kamag-anak, yun lang naman po ang kamag-anak, kahit hindi na po tukuyin. Yan. Okay, yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Nasa balita, uli sa informasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na. Okay, ito po, unahin po muna natin to. Ito po ang pahayag ni Mig Zubiri. Magiging prioridad aniya ng Senado ang charter change. Partikular na ang pag-emyenda sa economic provision ng konstitusyon. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito po ay ayuda, perma, dahil pinangakuan ng ayuda, perma dahil sa 100, perma dahil sa binayaran. Pero ano po isasagot ng Senado? Priority na rin nila kasi nakausap na sila ni Martin. Hindi ko po alam kung gaano po kakapangyarihan si Martin, no, dito sa mga tao na to. Prioridad ninyo yung Chacha. Alam po ninyo kung bakit may gobyerno. Mag-real talk po tayo mga kapatid, no? Bakit po ba meron ng pamahalaan? Ang pamahalaan po para po yan tumugon, no? Teka lang po muna, meron lang po muna tayo bago po tayo pumunta diyan. Si Senator Amy, nakakahalata po ako, no? Si Senator Amy, ang dami po niyang sinasabi laban dito kay Martin. Di ba? Marami po siyang maling nakikita sa ginagawa ni Martin. At the same time, nililigtas niya po yung kanyang kapatid. Di ba? Napupunan niyo ba? Si Amy Marcos, ang katutak yung batikos kay Martin. Pero ito pong kanyang kapatid, laging parang ang feeling niya, yung hindi niya binabanatan, di ba? Talaga namang totoo naman yon na, kaya na ang nahalata ko rito, siyempre, hindi po pwedeng na matalino po si Senator Amy. In fact, sa tingin ko, siya pa yung pinakamatalino sa mga Marcos ngayon. No? Nakikita ko itong ginagawa ni Amy Marcos. Kapatid niya si Bongbong, hindi siya maano niyan. Kahit na ano mangyari, pinsan niya si Martin Romualdez, no? Magpinsan po sila. Kaya niya po kung tutuusin talaga, no? Kung ang nakikita po nating problema ay si Martin, sa talino po ni Senator Amy Marcos, kaya niya po pagsabihan, pati yung kanyang kapatid, wala. Kaya ito si Martin, wala po ito Kumbaga, kring-kring. Di ba? Yung poging Romualdez, yun po yung sikat na Romualdez Hindi po to si Martin Wala talaga to sa Ibig sabihin, bilang pinakaate, kung tutusin, kaya niyang pa-stopin Di ba? Kaya niyang ipa-stop to si Romualdez. Yung mga ginagawa niya, kaya niya kausapin, mag-usap nga tayo pinsan. Alam mo pinsan, hindi hindi pabor to sa pinsan mong Pangulo ng Pilipinas yung ginagawa. Alam niyo yun? Pero hindi. Okay lang. Tapos kakampi siya sa mga Duterte. Parang both sides, yung isa kadugo niya, yung isa kakampi niya, wala siyang, di ba, walang, ang tingin ko, playing safe Meron pa ring ugnay sa kapangyarihan yung mga Marcos
kahit na sino magtagumpay. Matalo man si Martin, manalo man si Sara, dikit pa rin yung mga Marcos sa mga Duterte through Amy Marcos, no? Manalo man, madurog man yung mga Duterte, magwagi man yung mga kadugo niya, kadugo siya eh. Kaya ang point ko, hindi ako maniniwala na na mamamayagpag din. Mula na rin po sa, tignan niyo po ito na-shock po ako. Mukhang may tinitira sila na parang kilala natin. Ito po sinabi niya, siguro may tumutulak, may umuudyok kay Martin Romualdez para maging presidente, no? Siguro ay may umuudyok, biglang nagkakaganito na, nagugulat naman ako. Alam ko napikon sa akin nung ilang buwan makalipas. Mabait naman yan si Martin sa akin, kaya okay lang, hindi naman personal. Sabi nila, blood is thicker than water. Ganun naman, the country is more important than family, di ba? Ganun lang talaga yun. Walang mga kamag-anak. Pero may sinabi po siya tungkol kay Martin, nagulat daw siya bakit nagbago na. Kaugnay nito, hindi sinama ng may binanggit si Senator Marcos na sinabi niya na si Martin, nagtaka ko bakit nagbago eh. Malamang may nag-udyok dyan na tumakbong presidente kasi noon daw, ang pagkakakilala nila kay Martin, pabanjing-banjing lang. Alam niyo yung terminong pabanjing-banjing? Parang easy go lucky lang. Bakit na tayo kasi nakita natin si Martin na parang siya yung talaga yung nagmamanipulate kay BBM, yung what Martin wants, Martin gets. Pero yung other side nakikita natin, tapos bakit hindi nila siniseryoso si Martin? Bakit parang tawa-tawa lang si BBM, ting si Martin niloloko-loko lang. Yung pala, meski si Amy Marcos, nagtataka siya, bakit si Martin dating pabanjing-banjing lang, bakit bago na, no? Ibang uri na to si Martin. Dati pabanjing-banjing lang si Martin, ngayon medyo baka may nag-udyok sa kanya na presidente o saving the blood relative, no? Sinasabi niya na hindi si Martin ang utak niya. Sino kaya yung sino kaya yung nag-uudyok dito, no? Pero hindi po ako naniniwala. Siya yung nakapronta. Siya yung House of Representatives, siya yung nagchat-chat. Okay. Balik na po tayo rito. Nagtataka lang ako. Pwede niyong patigilin eh. Senador ka, ate ka ng lahat. Ate ka ni Martin, mas matanda ka kay Bongbong, mas matanda ka kay Martin. Pwede mong pagsabihan na, ano ba tong ginagawa nyo? Ang tagal nating bumalik. Wala eh. Sa bagay, lahat naman ng problema, opo, ayun yung nakikita ko talaga. Kung ang sinasabi nito ni Amy Marcos, pabanjing-banjing lang, parang baliwala lang sila kay Martin. Putya, baka ganun lang ginagawa nila. Nagtatrabaho kami. Eto gusto ko, si Martin lang yung pinaka-pinopronta namin. Total, pabanjing. Nakikita ko. Matatalino mga Marcos di ba? Kayo, tignan nyo. Samantalang si Martin, siya yung talagang siya lang yung para sa kanya magalit, tapos safe lahat. Kaawa-awa naman. Minsan, maaawa. Anyways, nariyan na yan. Hindi po natin sila iniintriga. Wala akong pakialam dyan. Sa pamilya na yan, wala na akong pakialam. Hindi ko po sila iniintriga. Si Senator Amy po galing lahat yan. Nagko-quote lang po kami ngayon. Mahirap na pong ng mga source ngayon. Ang source ko po dyan, si Senator Amy Marcos. Marcos yun. Pahuli nyo. Okay, punta na po tayo. Alam nyo, eto mag-real talkan lang po tayo. Eto po, marami tayong problemang kinakaharap ngayon, no? Mataas pa rin po ang presyo ng bigas, hindi po bumababa. Naawa po ako sa Benguet. Amura po, nasa Baguio ako noong nakaraan eh. Kaya lang, wala na akong kamay. May pasalubong na akong mga strawberry. Visit. Yung binili ko strawberry. Sabi nung ate, 7 araw daw tatagal. 2 araw pala, bulokis. Loko rin tong ate na nagtinda sa akin. Sabihin nyo, kainin kagad kasi 2 araw lang yan. Hindi, wala naman po akong problema sa lasa. Masarap dahil bagong pitas eh. Yung tagal ng hinaya, maramdaman mo na mura, di ba? Para maramdaman mo mura, kailangan marami kang bilhin. Pero pag marami ka naman bilhin, baka yung ipinambili mo ng murang gulay, pambayad mo lang sa porter sa Victory Liner, mapipilitan ka nang isasakay mo na sa karga eh. Yung 200, isang bit-bit, marami ng laman. Sabi ko, wala na akong kamay. Iyon po yung problema no? Kaya lang nanginayang ako kasi napanood ko,
Halos ibenta na ng palog yung mga gulay nila. Wala ba tayo talaga magagawang paraan na yung gulay sa Benguet madala sa kamay nilaan, no? Wala ba talaga tayong magagawang paraan na yung imported daw yung nakakalat ngayon sa kamay nila, yung mga gulay sa Benguet, kaya murang-mura. Kawawa naman yung mga nagtatanim ng gulay, murang-mura na. Hindi pa nakakarating sa mga mamamayan nangangailangan ng murang gulay. Anyways, yan po, isang problema. Matutugunan ba yan ng Chacha? Subiri, President Marcos at saka Martin. Kayo ang tatlo sa pinakamatataas. Hindi natin sasama si BP Sara. Wasay siya riyan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman